So ano nga bang ibig sabihin ng diabetes? Diabetes ay ancient word pa yan. Ang tawag noon ay siphon, isang Greek word ng ibig sabihin ay to pass through. Dahil noong una nga napansin ng mga ancient physician na madalas umihi ang mga taong may diabetes. Nung panahon na yon, hindi nila alam kung paano matitest dahil wala pa namang mga blood test noong una. Nalaman lang nila na matamis ang ihi nung natikman nila. Later, nadagdagan ng word na mellitus o Latin word na mellitus na ang meaning ay matamis. Dahil nalaman nga nila na matamis pala ang ihi ng mga taong may diabetes. Kaya sa panahon ngayon, napakabilis na lang para malaman kung may diabetes ang isang tao, blood sample lang. Kaya kung sinabi ng doktor ninyo na magpakuha na ng blood sample, pakuha na po agad tayo dahil dyan po natin maagapan. Kung aayusin lang po natin ang ating lifestyle, mag-exercise tayo, hindi tayo lagi na stress, mabilis lang naman pong makontrol ang diabetes. Upang di mag-alala, kailangang sundin ang payo ng doktor. Ang diabetes ay ang pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo o ang tinatawag natin na fasting blood sugar. Meron ho kami mga criteria na sinusunod bago namin masabi na diabetes ang isang tao. Tingnan natin ang latest guideline as of 2022 sa ADA. Ang mga sumusunod ay mga test sa laboratory na ginagawa. Fasting plasma glucose or fasting blood sugar more than or equal to 126 mg per deciliter. Or 2-hour plasma glucose more than or equal to 200 mg per deciliter. Gamit ang 75 grams glucose sa OGTT or sa oral glucose tolerance test. Or HbA1c more than or equal to 6.5% na dapat pasado sa WHO and GSP standard. Sa mga pasyente naman na may classic symptoms na o may sintomas na ng mataas na blood sugar kagaya ng laging ihi ng ihi, laging uhaw, laging gutom, ang random blood sugar na result na more than or equal to 200 mg per deciliter, masasabi na natin na meron ng diabetes ang isang tao. Kung ang resulta ng mga nabanggit na test ay unequivocal na pagtaas ng blood sugar, kailangang maulit ito sa same sample or two separate tests. Kung mataas pa rin, above 126, maaari nating sabihin na isang tao nga ay diabetes. Pero wag nating kalimutan na meron tayong tinatawag na pre-diabetes, meaning kung ang blood test ay pasok sa 100 to 125 mg per deciliter sa fasting blood sugar, meron tayong kailangan gawin upang hindi tayo mauwi sa diabetes at pag-uusapan natin yan sa susunod. Bakit nga ba yung ibang tao nagkakaroon ng diabetes? Yung iba naman kahit kain ng kain, hindi naman nagkakaroon ng diabetes. Atin munang alamin kung ano ba ang normal physiology o ano ba ang nangyayari sa katawan ng isang tao pagkatapos kumain. Kailangan natin kumain para mabuhay at through the process of metabolism na may metabolize itong mga pagkain na to upang magamit nating energy at upang manatiling maganda ang mga cells ng ating katawan. Carbohydrates yan ang main source of fuel for our body. Ano ba itong mga carbohydrates na to? Ito yung mga sugar sa makikita natin sa tinapay, sa pasta, sa fruits, vegetables, milk, sweets. At kapag na-broken down na ito, ang tawag dito sa sugar na ito ay glucose. Ano-ano naman ito mga proteins na ito? Ang mga proteins ay makikita natin sa meats, poultry, fish, eggs, and dairy products, kagaya ng milk, cheese, and some vegetables, peas, beans, legumes, and soy foods. Itong mga protein na ito, nagbe-breakdown naman sa amino acid na ginagamit naman ng ating katawan para build and repair ang mga body tissue natin.
Yung ibang proteins na ito ay na-stored as secondary source of energy. Ang fats naman ay nabe-breakdown into triglycerides. Itong mga fats na ito yung nakikita sa oil, salad dressing, meats, dairy products, and nuts. Lahat ng kinakain natin dumadaan sa bibig, papunta sa ating esophagus at sa tiyan. Lahat ng kinakain natin ito na nabe-breakdown sa glucose, ito ang magiging source ng fuel ng ating katawan. Ang pagkain kailangan ma-digest para magamit. They are digested and broken down in the stomach and intestine, and glucose from carbohydrates, papasok sila sa bloodstream. During digestion, ang glucose na to ay nagpapass through sa wall ng intestine, papunta sa liver at eventually sa ating circulation. Pagdating sa dugo o sa bloodstream natin, ang magiging tawag na dito ay blood sugar o blood glucose. Pagpunta nito sa circulation, pupunta ito sa individual cells or tissue throughout sa buong katawan natin para mabigyan ng fuel o mag-provide ng energy. At ang nagpapapasok dito sa blood sugar na ito ay ang insulin. So, itong insulin na ito ay parang susi. Isang susi na kakabit sa receptor ng cell upang makapasok ang glucose sa loob ng cell papunta sa iba't ibang organs ng ating katawan. Kaya di ba kung hindi tayo kakain, tayo hinang-hina para tayo walang lakas. Upang magamit ng ating katawan ang blood sugar o ang glucose na ito, kailangan natin ng insulin. Ano ba itong insulin na ito? Ang insulin ay isang hormone, isa itong chemical messenger. Ang chemical messenger na ito ay magtatransfer ng information mula sa ating dugo papunta sa mga cells. Saan nga ba galing ang insulin? Ito, ang insulin ay napuproduce sa ating pancreas. Ang pancreas, sa Tagalog, ang tawag dito ay lapay. Ang pancreas ay isang maliit na organ na makikita sa baba at likod ng tiyan. Sa buntot ng pancreas ay makikita ang maliliit na cell na ang tawag ay islets of Langerhans. Ang beta cell sa islets of Langerhans ay parang factories na gumagawa ng insulin. Kapag na-sense ng beta cells na tumataas na ang level ng glucose sa dugo, magre-release na ang beta cells na ito ng sapat na amount ng insulin sa dugo. At itong mga blood glucose na ito, kung kulang ang insulin sa katawan, mananatili lang sila sa bloodstream o sa dugo. Hindi siya matatransfer sa different organs ng ating katawan na kailangan pa naman para maging source of fuel or energy. Kung hindi makakatransfer itong mga blood sugar na ito mula sa ating dugo papunta sa different organs, gutom na gutom itong mga organs ng ating katawan. Kaya di ba kung hindi tayo nakakain, nahihilo tayo, kulang na kulang ang pagkain ng ating brain. Maraming glucose o blood sugar pero nandun lang siya sa dugo. So gutom na gutom ngayon itong ating different organs. Kaya ang sabi ng professor namin, diabetes is hunger in the midst of plenty. Pumapayat yung mga taong tumataas ang blood sugar kasi nga gutom na gutom. Kulang, nandun lahat ang pagkain, nasa dugo lang, hindi umaalis doon. So, kulang ang susi na nagbubukas sa mga receptor ng cell papunta sa ating organs. Maraming pagkain, pero ang mga cell hindi makakain. Meron hong iba't ibang uri ng diabetes o classification ng diabetes. Merong type 1, merong type 2, merong diabetes due to specific cause, at diabetes dahil sa pagbubuntis o ang tinatawag na gestational diabetes. Isa-isa ho natin pag-uusapan itong iba-ibang klase na ito ng diabetes sa mga susunod. Yan lang po ang ating pag-uusapan sa ngayon. Thank you!